Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa mata ng Diyos? Bawat araw na binubuksan mo ang iyong mga mata ay patunay na may layunin pa siya para sa iyo. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Marahil tahimik ka lang, pero may mga laban kang hindi sinasabi kahit kanino. Pero ngayong umaga, hayaang ang presensya ng Panginoon ang dumampi sa puso mo at magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sabi sa awit 121:7-28, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ang dasal natin ngayon ay hindi basta dasal lang. Ito'y pananggalaban sa lahat ng hindi mo nakikita. Pumikit ka sandali at hayaan mong magsalita ang Diyos sa puso mo. Kapag ang araw ay nagsisimula pa lang, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Ngunit sa katahimikang ito, nariyan ang pagkakataong marinig ang bulong ng Diyos. Sa bawat pintig ng puso mo ngayong umaga, nais ng Panginoon na ipaalala sa iyo, anak, kasama mo ako. Hindi mo kailangang harapin ang araw na ito ng mag-isa. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat upang gabayan ka, protektahan ka, at ihanda ka para sa tagumpay. Sa awit 5:3, sinasabi, O Panginoon, sa kinaumagahan ay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at maghihintay ako. Ganiyan ka ka-espesyal, ang Diyos mismo ay naghihintay sa iyo tuwing umaga. Ito ang sandali ng paglapit, ito ang sandali ng pagtanggap ng kanyang direksyon, liwanag at proteksyon. Ngayong oras na ito ay hindi lamang karaniwang oras, ito ay sagrado. At habang nananalig ka, may kapangyarihan na bumabalot sa iyo, kapangyarihang magtatakip sa iyo laban sa anumang balak ng kaaway. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, may plano ang Diyos. Huwag mong hayaan na lumipas ang sandali na hindi mo siya nakausap. May gustong sabihin ng Diyos sa puso mo. Ngayon, manahimik tayo at sabay-sabay tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking proteksyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay mula sa salita ng Diyos. Mahal kong kaibigan, ngayon ay magsisimula tayo ng isang malalim na panalangin. Isang panalangin na hindi lamang basta salita, kundi isang makapangyarihang daloy ng biyaya na direktang patungo sa puso ng Diyos. Huminga ka ng malalim, ipikit ang mata kung nais mo at hayaang ang iyong Diyos na siyang Panginoon na sa paglabas at sa pagpasok ay nagbabantay sa iyo. Gaya ng sinasabi sa awit 121:8, ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ngayon, inaanyayahan kita, ihanda ang iyong puso. Sabihin sa sarili mo, Panginoon, ngayon ay lalapit ako sa iyo. Ako'y bubuksan at aalisin sa aking buhay ang lahat ng pangamba at ipapasok ang iyong kapayapaan. Dahil ngayong umaga, ang direksyon ng Diyos para sa araw mo ay magiging malinaw. Ito ang morning prayer, ang panalangin ng bagong simula, panalangin para sa proteksyon, panalangin para sa direksyon Aring B. At ikaw ay nakahanda ng tanggapin ito. Ama sa langit, kami ngayon ay tumayo sa harap mo. Sa pagpasok namin sa iyong presensya, tinatanggal mo ang tinig ng takot at inilalagay mo ang tinig ng tiwala at pag-asa. Bawat baitang na aming tatahakin ngayong araw ay iyong pinanghahawakan. Ilayo mo kami sa lahat ng masamang pangarap at inggit na bumabalot sa paligid, sapagkat ang iyong pangako ay, huwag kang matakot, para sa iyo ako. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa inyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Tagalog translation, ang iyong presensya ay nagpapalaya, nagpapalakas, nagpapatahimik. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin ngayon na tiniyak mong hindi kami kailanman iiwanan o pababayaan. Itayo mo kami sa matibay na bato ng iyong pag-ibig at patatagin mo ang aming loob. Itakda mo ang iyong panangga sa aming isipan at puso.
Kayo ang aming tanggulan, ang aming proteksyon laban sa anumang makapinsala. Habang dumarating sa amin ang pagsubok, kami ay nananatiling ligtas sa iyong kamay. Ngayon ay dinhahandog namin ang lahat sa iyo, ang aming mga hakbang, ang aming pagpipigil, ang aming pag-asa. Baguhin mo ito, Ginoo, at gawing instrumento ng iyong kaharian. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga bakanting pintuan at mga pagkakataon mo para sa amin. Hayaang ang iyong liwanag ang unang bumungad sa aming paglabas at ang iyong anghel ang unang bumati sa aming pagpasok. Sa oras na ito, narito ako at naroroon ka rin. Hindi ka nag-iisa. Ang mga katagang, salamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aking proteksyon, ay ilagay mo sa iyong bibig. Hayaang ito'y maging tunay sa iyong puso. At sa paglalakad mo ngayong araw, panindigan mo, ako ay isinugo sa lupa upang mabuhay sa iyong pangalan. Sabi ng Salmo 34:7, ang anghel ng Panginoon ay naglalagi sa paligid ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas niya sila. Kaya ngayon, Ama namin, itinataas namin ang pagkilala sa iyong presensya. Mahal kong kaibigan, habang hinihikayat mong bumuo ng panalangin na ito, tandaan, ang kahulugan ng panalangin na ito ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang automatikong pag-angkin ng direksyon ng Diyos para sa iyong araw. Ito ang direksyon divina, ang patnubay ng Diyos na malakas, malinaw at personal. Hayaang ang iyong espiritu ang tayo'y gabayan sa bawat pagpili, bawat salita at bawat kilos. Ngayon ay sabay tayong sisigaw sa kalangitan. Panginoon, ako ay inilaan mo para sa isang mabuting bagay ngayong araw. Biyayang hindi ko inaasahan ang aking matatanggap at pagpapala na hindi ko pa napapansin ang ilalaan mo. Huwag mo akong hayaang maging biktima ng kapaligiran. Huwag mo akong hayaang maging alipin ng inggit o ng alinlangan. Sa halip, gawin mo akong laruan ng iyong kapangyarihan. Gawin mo ako'y halimbawa ng iyong biyaya sa mata ng iba. Habang pinapalalim natin ang panalangin na ito, huminga ka ng malalim. Hayaang ang bawat salita ko ay maging tulay sa puso ng Diyos para sa iyo. Isipin, bawat pagbugsay ng hangin sa dibdib mo ay parang tinig ng Panginoon. Bawat tibok ng puso mo ay paalala na siya'y kasama mo. At ngayong sandali, ikaw ay nasa lugar ng pahinga at kapahingahan, hindi lamang bilang tagamasid, kundi bilang tagatanggap ng biyaya. Inililibang mo ang iyong isip sa mundo, ngunit ngayon ay ilalaan mo ang iyong oras sa Diyos. At sa oras na ito, ang mga mata mo ay nakatuon, hindi sa gulo ng paligid, kundi sa katahimikan ng kanyang presensya. Dahil doon, matututunan mong hindi mo kailangang makita lahat para maniwala. Sapat na ang kanyang salita sa iyo, hindi ka iiwanan, at ang pangakong iyon ay totoo. Muli, Panginoon, inaalay namin ang araw na ito sa iyo. Habang kami magsisimula, tanggapin mo ang aming pasasalamat, tanggapin mo ang aming pag-asa, buksan mo ang mga daan na tinakda mo pa noong una. Ipadala mo ang iyong anghel na kamay na hawak ang aming pagkilos, ang aming salita at ang aming pagpili. Panatilihin mo ang aming isip na nakatutok sa iyong layunin, hindi sa inggit o ingay ng paligid. At ngayon, habang natitigil tayo sa munting katahimikan, hayaang sagutin ng Diyos ang panalangin sa lalim ng sarili mo. Hayaang ang bawat amen na lalabasan sa iyong puso ay magsilbing tanikala na nagpapakapit sa iyong kaligtasan at proteksyon. Amen. Kung naramdaman mo ang kapayapaan at katiyakan ng pananalig, isulat mo sa komento, ang Panginoon ang aking taklusan. At huwag kalimutang isubscribe ang aming channel para sa higit pang panalangin sa umaga, direksyon gabay at biyaya ng Diyos. Mahal kong kapatid sa pananampalataya, hayaan mong palalimin natin ngayon ang isang mahalagang aral mula sa salita ng Diyos. Isang aral na tutulong sa iyo na hamunin ang araw na may lakas, may pag-asa, may direksyon. Sabi sa awit 1:1-3, pinagpala ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,
Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral mula sa Panginoon at kanyang pinagbubulay-bulayan ang mga ito araw-gabi. Siya ay katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng isang sapa, namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Tingnan mong mabuti ang larawan nito sa iyong buhay ngayon. Ikaw ay itinanim ng Diyos sa gitna ng mundong puno ng inggit, plano, tingin, paghahambing. Subalit hindi ka basta-basta mamumukha sa dilim, hindi ka basta-basta lulubog. Ikaw ay naglalakbay patungo sa ningning, patungo sa kaganapan ng pangako ng Diyos sa iyo. Isipin mong sandali, kapag pumapasok ka sa isang silid na malamig ang hangin, may bahagyang pangamba, ngunit kapag alam mong may apoy sa loob, may init, may ilaw, iba ang pakiramdam, di ba? Ganoon ang buhay sa pananampalataya. Hindi ka man lang tahimik na nakaupo. Ang Diyos ang nagsabi na ikaw ay punong kahoy na hindi nalalanta. Iyong mga dahon ay sariwa. Ibig sabihin, may bagong buhay, may bagong pag-asa sa iyo ngayong umaga. At anuman ang sinasabi ng paligid, ang pangako ng Diyos ang mananahan sa iyo. Ikaw ay may direksyon, may proteksyon, may patutunguhan. Pinili kang sundin ang aral ng Panginoon. Ibig sabihin, may responsibilidad ka at higit pa, may resulta ka. Ngunit marahil may tumukso sa iyo na, bakit ako pa? Paano kung hindi ko kaya? Ano ang mangyayari kapag bumagsak ako? Narito ang sagot ng Diyos. Ikaw ay pinagpala hindi dahil wala kang kahinaan, kundi dahil siya ang kasama mo. At ang pagiging punong kahoy na namumunga ay hindi nangangahulugang walang bagyo, kundi nangangahulugang may puso ka na nakadikit sa ugat. Ugat ng buhay mo ay nakalutang sa tubig ng kanyang presensya. Walang pag-inog ng mata ang makapagpapatigil sa iyo, kasi ang kaakibat mo ay ang Diyos na may plano, direksyon at proteksyon. At ngayon, pag nilayan mo ito, ikaw ba ay tumigil na sa paghahambing, sa pagsubok makamundong sukatan ang sarili mo? O ikaw ba ay nagpupunyagi pa rin sa sariling kakayahan at hindi hinahayaan ng Diyos ang maging guru mo? Gaya ng sabi ng Salmo 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ibig sabihin, kapag ang tinutok mo ay ang Diyos, hindi ang gawin ng iba, hindi ang inggit, hindi ang tingin ng tao, ang pangarap na tayong lahat ay inaasam, darating. At darating sa tamang panahon. Ngayon, mahal kong kaibigan, gusto kong hamunin ka ngayon. Buksan mo ang puso mo sa direksyon ng Diyos. Tanungin mo sa sarili mo ngayon, ano ang ibig sabihin ng aking paglabas at pagpasok ngayon? Paano ako tatahakin ang araw na may bagong pananampalataya? At marinig mong sagot niyan sa katahimikan ng puso mo dahil ang Diyos ang naglalakad kasama mo. Hindi mo kailangang makita lahat ng bahagi ng planong iyon. Sapat na makita mo siya, sapat na maramdaman mo ang kanyang presensya, sapat na igalang mo ang kanyang salita. Habang pinapalawak natin ang aral na ito, tandaan mo, ang pag-uunawa ay naghahanda para sa aksyon. Panalangin ng araw, direksyon na tinatawag ng panalangin, ang morning prayer na may kapangyarihan. Huwag mong kalimutan na ang pagdedeklara ng proteksyon, ang panalangin para sa proteksyon, ay hindi lamang panata, ito ay pamumuhay. At sa bawat hakbang mo ngayon, sabihin mong, ako ay nakalutang sa tubig ng presensya ng Diyos. Ang aking paglabas at pagpasok ay gabay niya. May bahagi sa buhay mo na maaring nangangailangan ng pagbangon. Isang lumang sugat, isang pagkakamali, isang inggit na hindi mo pa na-release. Gawin mong alay ang iyong kahinaan, hindi bilang bigat kundi bilang altar ng biyaya. Ibigay mo lahat kay Kristo dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat. At ang bunga ng buhay mo ay magsisimula lumitaw, maliwanagan, matatag, makabuluhan. Habang tayo'y nagpapatuloy, isipin mo, ano ang sasabihin ng iba sa'yo? Bakit ikaw pa? Sagutin mo sa sarili mo, dahil ako ay isinugo upang mabuhay para sa Kanya. Ang inggit ng iba ay hindi limitasyon, kundi senyales na ikaw ay kinikilala ng Diyos.
At sa ganitong pagkilala, ang proteksyon at direksyon ng Diyos ay lalakas pa. Kaya ngayon, komento mo sa ibaba, ako ay itinanim sa tabi ng sapa ng Diyos o ako ay protected ng Panginoon. At kung tunay kang naniniwala, isubscribe mo ang channel natin para sa mas marami pang gabay, direksyon at panalangin sa umaga. Tuloy natin. Ang susunod na bahagi ay inilaan para sa iyo na handang magsabi ng Panginoon, gabayan mo ako ngayon. Mahal kong kaibigan, ngayon ay ipahayag natin ng may tapang at pananalig ang kapangyarihan ng iyong salita sa presensya ng Diyos. Ang bawat salita na iyong bibigkasin ngayon ay may potensyal na humubog ng kapalaran mo sa araw na ito. Tandaan mong ang iyong bibig kapag nakaayon sa salita ng Diyos ay naging tulay ng biyaya, direksyon at proteksyon. Ano ang sasabihin mo ngayon? Ano ba ang iyong deklarasyon? Ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin sa Filipos chapter 13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi ito pangakong mananatili lamang sa papel. Ito ay isang katotohanang dapat mong ipahayag ngayon. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin ng umaga, ang orasyon para sa proteksyon, ang direksyon ng Diyos para sa araw. Hindi ito basta ritual, ito ay pamumuhay. Ito ay paggising sa araw na may malinaw na layunin at sigasig. Ngayon buksan mo ang bibig mo at sabihin, ako ay nananindigan sa salita ng Diyos. Sabihin mo ito ng may buong loob. Habang inuulit mo ito, isipin mo, sa bawat salita mong lumalabas, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Hindi ka nag-iisa, ang Panginoon ay kasama mo, tinatawag ka sa mas mataas na antas. Walang lugar ang inggit, walang lugar ang pangamba, dahil ang iyong Diyos ay nagtalaga na sa araw na ito, ikaw ay tatanglawin, tutulungan at paglingkuran ang kanyang layunin. Ibigay mo ang alinman sa mga bagay na nagpapabigat sa puso mo. Ang inggit ng kapwa, ang pagkawala ng pag-asa, ang pagtataka kung saan ako patungo. Dalhin mo ito ngayon sa harap ng Diyos at ipahayag mo, Panginoon, ikaw ang aking direksyon. Hindi sapat na basta mong isipin ang mga ito. Kailangan mong ipahayag ng malakas. Sabihin mo, ako ay child ng hari, ako ay pinagpala, ako ay may layunin, ako ay patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos sa aking buhay. At habang ginagawa mo ito, ang ating panalangin ay magiging instrumento ng paglaya at ng pagbabago. Hayaang tumunog ito sa bawat selula ng katawan mo. Ang bawat paghinga mo ay patotoo na may Diyos na kasama mo. Ang bawat hakbang mo ngayon ay may layunin. Ang bawat salita mo'y may bisa. Hindi ka natatakot sa araw dahil ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Ngunit narito rin ang hamon. Alam mong may momentong kahit ikaw ay tinuligsa ng inggit o dami ng tingin nila sa iyo, gusto ka nilang tingnan at husgahan. Ngunit ngayon, itakwil mo ang takot na iyon. Itakwil mo ang inggit bilang limitasyon, ito ay senyales na ikaw ay kinikilala. At sa pagkilala na iyon, ang proteksyon ng Diyos ay sasabog sa buhay mo. Huwag mong hayaang idikta ng mundong ito ang sentido mo. Sabihin mo, hindi ako limitado. Gaya ng sinasabi sa Salmo 10, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay katulad ng punong kahoy sa tabi ng sapa, namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Awit 1:3. At iyan, kaibigan ko, ay ikaw. Habang naririto ka ngayon, pahintulutan mong magising ang bagong espiritu sa iyo. Isang espiritu ng lakas, ng klaridad, ng pananampalatayang hindi magagapi. Sino ka ngayon? Ikaw ay ipinili. Ikaw ay tinawag. Ikaw ay itinakda para sa tagumpay. At ang tagumpay na iyon ay hindi lang para sa iyo. Ito ay magiging liwanag para sa iba. Ang iyong buhay ay magsisilbing salamin ng kagandahan ng biyaya ng Diyos, ng proteksyon niya, ng direksyon niya. At habang kamukomento sa buhay mo, sabihin mo, ako ay nakalutang sa tubig ng presensya ng Diyos. Mahalaga i-type mo sa komento sa ibaba, ako ay itinanim sa tabi ng sapa ng Diyos.
At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin para sa mga panalangin sa umaga, direksyon ng Diyos at proteksyon araw-araw. At ngayon, bago tayo tuluyang magsimula sa susunod na bahagi, handa ka! Handa na ba ang puso mong pumasok sa mas mataas na antas ng deklarasyon at gawain? Handa kang ipahayag ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyo? Sabay tayo sa susunod na kabanata kung saan ang bawat salita ay magiging katalista ng paglaya, bawat deklarasyon ay magiging daan sa biyaya, at bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa tugon ng Diyos na mas hihigit pa kaysa iyong inaasahan. Magpatuloy ka. Mahal kong kaibigan, halina tayo'y magsimula sa isang mas malalim na pagninilay, isang paglakad kasama ng Diyos, hindi lamang bilang tagapakinig, kundi bilang kasama sa bawat hakbang. Narito tayo ngayon, dala ang ating mga kamay na nakataas, ang ating mga puso na naghahanap ng malinaw na direksyon at proteksyon ng Diyos. Walang ibang makakatapat sa iyong pag-asa kundi Siya na nagsabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos." Isaiah 41:10. Isang pangako na kailanman ay hindi nagmamaliw sa Tagalog na salita ng Diyos. Pebrero man o Agosto, umaga man o gabi, ang panawagan na ito'y para sa iyo. Para sa iyo na nagigising ngayon na may bigat sa puso. Para sa iyo na kahit hindi mo nakikita ang kinalalagyan mo ay patuloy na sumasandig sa Panginoon. Sa bawat paghinga mo, isipin mong ikaw ay inilagay sa ilalim ng isang panangga, isang mapagkalinga at makapangyarihang takip na hindi basta-basta natitinag. At hindi ito basta teorya, ito ay karanasan, tunay, personal. Ngayong araw, ang morning prayer mo ay hindi lang panalangin, ito ay deklarasyon ng iyong paninindigan. Sabihin mo, "Ako ay anak ng hari, itinakwil ang anumang kadiliman, tinatanggap ko ang proteksyon at direksyon ng Diyos." At sa pagbibigkas mo nito, ang mga nilalang na nakapaligid sa iyo, tingin, salita, intensyon ay mawawala ang bisa. Sapagkat ang Diyos mo ay hindi kumikibo, Siya ay kumikilos. At ang pagsama niya sa iyo ay hindi nagbubukas lamang ng pinto, kundi naglalatag ng daan. Siya ang kasama mo sa paglabas at pagpasok mo. Sabi sa awit 121:8, "Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon at magpakailanman." Ang bawat hakbang mo ngayon ay may Kanya. Huwag mong hayaan ang sitwasyon ang magdikta ng pakiramdam mo. Hayaan ang presensya ng Diyos ang magdikta ng sigla, ng pananampalataya, ng pagkilos. Hindi lang ito panalangin para sa proteksyon, ito ay panalangin para sa gawain, para sa direksyon, para sa layunin. Sa mundo na puno ng inggit, ng tingin ng ibang tao, ng paghahambing, ang salita ng Diyos ang sandata. At ngayon, yakapin mo, ang Diyos mo ay may plano para sa iyo. Wala kang kailangang makita pa ng buo, sapat na makita mo siya, sapat na makinig ka sa kanyang tinig sa loob ng puso mo. Sa iyo na may tinig ng pag-aalinlangan na bumabalot, hayaan mong ang ilaw ng Diyos ang magtakip sa iyo. Hayaan mong ang sinag niya ang mag-umpisa sa bawat sandali mo at ang pagtatapos niyon ay tiyak na biyaya. Habang ikaw ay nagsisimula ng araw na ito, ipagtabuyan mo ang anyo ng kawalan ng direksyon at ipahahayag mo ang pananampalataya mong, "Kami ay may Diyos na may plano at proteksyon." Ang inggit, ang salot sa puso, ang negatibong hangarin, maaari mong ipagpalit sa tawag ng Diyos sa iyo. Lumakad ka ng may katatagan. At habang nagtatagal ang sandali, maririnig mo ang kanyang pangako ng mas malinaw. Ikaw ay nakatayo sa mataas na lupa, hindi matatalon. Ikaw ay itinakda para tumulong sa iba, hindi upang matakot sa kanila. Ikaw ay pinagpala upang maging pagpapala. Sa bawat salita ng panalangin sa umaga, sa bawat direksyon ng Diyos, sa bawat biblical truth na iyong pinipili at pinapaniwalaan, nabubuo ang karakter mo, nabubuo ang kakayahan mo, at lalo kang nagiging ilaw sa paligid mo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ano ang iyong sasabihin ngayon?
Panginoon, dito ako ngayon, handa akong sundin ang iyong tinig. At kung ganoon ang puso mo, ihayag mo ito sa komento. Panginoon, gabayan mo ako araw-araw. At huwag kalimutang isubscribe ang ating channel para sa patuloy na pananalig, direksyon at proteksyon na nanggagaling sa salita ng Diyos. Mahal kong kaibigan, ngayong sandali magsasara tayo sa isang malalim na pagyakap ng pananalig, isang pangwakas na paglalakbay sa presensya ng Diyos, kung saan ang iyong puso ay mapapahinga, mapatatag at mapapanatag. Habang huminga ka ng malalim, isipin mong ang liwanag ng biyaya ng Panginoon ay bumabalot sa iyo mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa ilalim ng iyong mga paa. Ang panalangin sa umaga na tayo'y sabay na ginawa ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula lamang. At ang pangako ng proteksyon at direksyon ng Diyos na iyong ginawang sagrado ay nagiging sandata mo para sa araw na ito at sa mga bukas na darating. Ang Diyos na siyang nagsabi sa atin sa Isaiah 43:2, "Kung ika'y lalampas sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka mababaha. Kung ika'y lalakad sa apoy ay hindi ka masusunog, ni ang apoy ay di sasaktan ka." Sa Tagalog na salita ng Diyos, ang pahayag na ito ay malinaw, hindi ka iiwan. Hindi ka iiwan sa madilim na daan. Hindi ka iiwan sa mga mata ng inggit o pangamba, sapagkat ang Diyos mo ay matapat. At ngayon, habang pinapakinggan mo ang mga salita kong ito, pumili ka ng paninindigan. I-declare mo sa sarili mo na ang araw-araw mong pamumuhay ay pagtatag ng kanyang kaharian sa lupa. Isipin mong may pintuang bumubukas sa harapan mo. Isang pintuan na may mga salaysay ng tagumpay, ng kapayapaan, ng direksyon na ninilay niya sa simula pa lamang. At sa likod ng pintuang iyon ay ang boses ng Diyos na humihingi, "Lumakad ka na." Hindi pa rin sapat na marinig lang, kailangan mong sumagot. Ipag-isa-isa ang bawat hakbang mo ngayon sa nasugatang mundo, ang mga tingin na ilalim sa iyo, ang mga salita na naghahantong sa alinlangan, ang mga plano na tila natigil dahil sa inggit ng iba. Ipagpalit mo na iyon sa paninindigan mong, "Ako ay tinawag upang mabuhay ng may layunin." Ang bawat salita mo ay may bisa, ang bawat kilos mo ay may direksyon, at ang bawat araw mo ay may tatak ng Diyos. Ngayon, mananatili ka sa katahimikan ng puso mo sandali. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa loob. Maaring hindi ito malakas, hindi ito kailangang sigaw. Minsan ito'y bulong lamang, "Kasama kita." At iyon ang simula ng paglalakbay mo patungo sa proteksyon at direksyon. Bawat umaga na susubukin tayo ay pagkakataon upang ilapat ang panalangin para sa proteksyon na iyong natutunan, buksan ang direksyon divina na iyong tinanggap at ipahayag ang pangako ng Diyos na ikaw ay itinatag, iniayon at pinalaya. Hindi ka basta niligtas lamang upang humimlay, niligtas ka upang lumakad, niligtas ka upang maglingkod, niligtas ka upang maging halimbawa ng pagpipigil sa loob ng kapangyarihan ng Diyos. At sa bawat hakbang mo ngayon, habang humaharap ka sa araw na may panalangin, may direksyon, may proteksyon, tandaan mo, ang kita ng iba ay hindi sukatan ng iyong tagumpay. Ang inggit na nakikita mo ay hindi limitasyon sa iyong potensyal. Ang puso mong naghahangad ng higit pa ay hindi gawain ng ambisyon lamang. Ito ay pag-aani ng biyaya. Itanim mo sa puso mo ang katotohanang kapag ikaw ay nananampalataya, kapag ikaw ay nanalangin sa umaga, kapag ikaw ay humihingi ng direksyon at proteksyon, ang Diyos ay hindi nagtatampo, hindi nagsasawa, hindi bumababa ang pangako. Siya ay nagpapatuloy, at ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang harapan, ang pagsunod mo sa tinig niya, ang pagtitiwala mo sa kanyang plano, iyon ang magbubukas ng pintuan ng kabutihan. Sa mundo nating puno ng inggit, puno ng pagsubok, puno ng hindi mo nakikitang laban, ikaw ay tinawag upang mamuhay sa liwanag, mabuhay sa ilalim ng isang sundang ng pananalig at tapang.
Habang unti-unti nating tinatapos ang paglalakbay na ito ngayon, ipahayag mong muli, Panginoon, Ikaw ang aking proteksyon, Ikaw ang aking direksyon, at gawin mong tuwid ang iyong landas. At kapag binigyan ka ng katahimikan, may liwanag, may gabay, ngaon na ang panahon para tumayo ka at lumakad. Ang oro ng Diyos sa buhay mo ay naghihintay na buksan. At anumang plano ng kaaway, inggit, takot, pag-aalinlangan ay mawawala. Sapagkat ikaw ay may hari, ikaw ay may pagkabisan, at ang Diyos mo ay kasama mo sa pagpasok at paglabas mo mula ngayon at magpakailanman. Sa dulo ng sandali nating ito, hinihikayat kitang ibida ang aking tanong sa iyo. Ano ba ang pinakapangako ng Diyos sa araw na ito para sa iyo at paano mo ito isasakatuparan? Ilahad mo ito sa komento. Ang pangako ng Diyos sa akin ay KAMK. At huwag kalimutang pindutin ang button ng subscribe at i-click ang video na lalabas sa iyong screen ngayon para sa susunod nating panalangin ng umaga, direksyon at proteksyon. I-type mo rin, O Panginoon, ako'y handa sa ibaba para sa magkakasamang hakbang sa paglilingkod at pananampalataya.